Kamusta po mga kabayan? Ito po ang Patrol Abroad. Sa katatapos na pagbisita ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa Canada, marami pang mga detalye ang dapat maayos bago maisapinal ang isang Philippines-Canada Free Trade Agreement o ang ASEAN Free Trade Agreement. Pero determinado po ang Canada na mapagtibay ang naturang mga kasunduan bago matapos ang 2026. Samantala, bagamat may mga nagprotesta sa maiksing pagbisita dito ng Pangulong Bongbong, marami din ang hindi nagpatinag sa kanyang mga supporters. Detalye mula po kay Israel Cando. Magpapatuloy ang negosasyon para masigurado na mapagtitibay ang isang free trade agreement sa pagitan ng Canada at Pilipinas ngayong 2026. Nakatakdang lumipad papuntang Maynila si Canadian Foreign Affairs Minister Anita Anand sa buwang ito upang balangkasin ang framework para sa isang strategic partnership ng dalawang bansa. We will build out that framework, Secretary Lazaro and I, of the strategic partnership to include energy, critical minerals, people-to-people ties, AI, cyber scams, and scam centers. We will address a number of issues together going forward. Binanggit din ni Anand na committed ang Canada na makatulong sa pagpapalakas ng maritime security ng Pilipinas sa pamamagitan ng Dark Vessel Program nito, mga joint military exercises at pinag-iba yung defense cooperation ng Pilipinas at Canada. We believe in the UN Convention on the Law of the Sea and the decision that was rendered 10 years ago. We also cooperate with the Philippines on maritime security bilaterally through the Dark Vessel Program, which we provide in terms of the Canadian government contribution. We're also looking at a number of other forms of cooperation, including in the area of the defense industry. Masaya naman si Minister Richie Valdez, ang nag-iisang Filipino-Canadian sa gabinete, na naging bahagi siya ng bagong yugto sa relasyon ng Pilipinas at Canada. Layo ng Canada-Philippines Free Trade Agreement, natanggalin ang mga trade barriers at mapag-ibayo ang palitan ng produkto at kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa. Sinabi ni Valdez na kapag napagtibay ang free trade agreement, ay lilikha ito ng mga dagdag na trabaho sa Canada. So there's a lot of opportunities, especially given that we have 1 million Filipino Canadians across this beautiful country. That is our strength, and we're going to leverage that relationship and deepen our ties. And ultimately, who's going to benefit is we're going to create jobs here in this country, we're going to help our small businesses, and of course, strengthen our economy overall here in Canada. Kabi-kabila naman ang naging protesta ng bumisita sa Canada si Pangulong Marcos Jr. Kinundina ng mga kapwa-aktivista at ng mga supporters ni Vice President Sara Duterte ang pag-iimbita ng Canada sa Pangulo. Samantala, wala pa ring kupas at nananatiling matatag ang mga Marcos supporters sa kanilang katapatan kay Pangulong Marcos Jr. Isa na rito ang singer na si Joey Albert na naging performer sa pakikipagkita ni Marcos Jr. sa mga Filipino-Canadians dito sa Vancouver. I'm very proud to be here. I'm very proud and I'm very happy that he's come to visit the Filipinos here para makita ng mga Pilipino dito kung gaano na tayo minamahal talaga. Sana lang malaman nila yon. And sana tapos na lahat ng whatever. Just put it aside and just be thankful that we have a president who loves us and who represents us well. Inabangan din ang Pangulo ng kanyang mga supporter sa tindahan grocery store ni Stella Daza, isang malapit na kaibigan ng mga Marcos. Pero hindi na siya inabutan doon ni Robert Tongko na naging kaibigan ng Pangulo sa London nung nag-aaral pa siya doon. Pare, Bonget, hinintay kita maging presidente. 80 anyos na ako ngayon, Bonget. Hindi kita nakakalimutan. Si Ompong Takatak ng Fiesta at Bayanihan Dance Company. Marami ring kababayan ang dumayo pa mula sa iba't ibang probinsya ng Canada para makita lang si Marcos Jr. Nagpa-autograph pa sila sa Pangulo at kay First Lady Lisa Marcos bilang souvenir sa pagbisita nila sa Canada. Kahit na-stranded kami ng ilang oras dyan sa Calgary, pumunta kami dito dahil lang kay Bongbong Marcos. At nasatisfied naman po ako sa kanya, napakabait po. Nahag ko siya. First Lady, I'm from Lawag City. Sabi ko, pwedeng pasahin kasi kagabi hindi kami napansin. So ito, nag-sign si First Lady, una siya. Tapos si First Lady mismo, ang nagpasign kay
kay Ferdinand Presidente, sabi niya, ay grabe, ayan po. So, it's an honor. I'm so proud I got the signature from President Bongbong po last night. I'm so happy. Ito palang panalo na ako. So worth it po yung travel from Calgary. And then kanina I had the chance to get from First Lady Liza Marcos. Nakausap ko po si Bongbong Marcos, President Bongbong Marcos and First Lady Lisa. Sabi ko kasi galing pa ako ng High River, bumiyahe ako. Tapos I do the same business. Sabi ni Bongbong Marcos, oh alam nyo na, siya ngayon ang source natin sa High River. Hindi nga namin alam na nandito siya. Bibili lang ako sana ng mga ganito gagamitin namin kasi anniversary namin ngayon. Eh buti na lang nag-t-shirt ako ng ganito. Napapirmahan ko siya. Ma'am Lisa and BBM. Tuyeng Pidigan Abra, galing Abra, Ilocanong Puro. Mula sa Vancouver, ako si Israel Cando, ang inyong patrol abroad. Po sa mga San Juan, La Union. At yan ang latest sa Patrol Abroad. Ako po si Henry Umaga Diaz. Hanggang sa muli.